Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Yes, mga igala, maayong adlaw ka natong tanan og welcome diri sa atong panaguban sa atong tulumanong usapang agrikultura. Kauban ninyo Armando Feniquito, mga igala. Yes, mga igala, kamusta tang tanan diha karon panahona, no? Anyways, mga ka-agri, I hope no nata sa maayong kahimtang karong panahona, mga ka-agri, no? Kay of course, no? Na po panahon karon nato mga puro say masabtan mga ka-agri, no? Kay usay kung mag-declare na atong LGU og kaning kuan, unsa ni mag-declare atong LGU og kaning mga suspension, it's because grabe ang pag-ulan. Pag mag-declare puta inita nya di ato mabantayan usahay, diha pa ta makuano nga mabasa ta sa ulan, no? So anyways, mga ka-agri, no, karong buntagan, no, atong paghisgutan, no, kini usa atong kuan, di ba, kampanya sa to, ang especially di sa to sa syudad, mga igala, no, or mismo sa tong gobyerno, mga igala, no, ang kini ginatawag nato nga food security, no, food security, which means kanang kuan god, no, kining we need to produce our own food, no? We need to produce our own food, no? So, kinahanglan mo quantain to kaning gardening, no? Vegetable gardening, or kaning backyard gardening, mga igala. Actually, mo na ginatulak sa tuang City Agriculturist Office, mga igala, or atong Kagro, there is Davao City. So, ikapila na nag-kuan, mga igala, gibalik-balik kung willing mo. Actually, natay ka ng kuan mo katong National Urban and Peri-Urban Program sa atong Department of Agriculture, di ba? Gina-encourage tang tanan, no, nga magtanom, no? Gina-encourage siya tanan nga magtanom ta, bisan pa mag-containerize na siya. It's because
makatabang siya, no, mga makatipid, no, especially karon mahal na pamaliton, di ba? Sige mo reklamo kay mahal ng kamatis, mahal ang kilo sa baba na nga mga pamaliton, luya, o sa baba na nga mga klase nga mga kuan na to, no, nga gulay-gulay yun mga igala, no, nga medyo mahal na gyud. Aminin na natin, mahal na gyud siya mga igala, no. So with that, no, ang ato ang gobyerno mga igala pero mukhang dapat kita mag-produce ito sariling pagkaon, no, and we can assure with that, no, kung kita mismo nagkuhan kay kabultag yun sa nato pag-prepare, yun sa nato pagtanom ang maong mga gulayon, no, makakuan ta mga igala, makasigurado ta nga kuan siya, safe siya para sa tuwa. So mo na isa sa mga kuan karon sa tuang gobyerno mga igala, no. So ang ato ang kuan ang ato ang local government or even ato ang Department of Agriculture sa national government mga igala, no, kuan sila, no, willing sila mo support, no, willing sila mo support, di ba? Natay ka ng gulayan sa barangay, no, sa itong mga kabataan, natay ginatawag na to nga gulayan sa paaralan, di ba? O para sa tuwa mga igala, no, well, wala kay ambot na ko existing pa ba ang kwan, no, o basig lahi lang po na ginapatrabaho ng mga gulayan sa paralan mga igala. Pero dako inang tabang mga igala na gardening, no, so nasa kanang ipapa ba ina IPP, edukasyon pangkabuhayan at siya kanang tapos yung home economics, no, dako kayo nga kuan na mga igala, dako kay nangatabang gid mga igala nga para ma-motivate or kuan na to mga igala, ma-cultivate na to ang bata mga igala, no, cultivate, no, nga mamahimong kuan, no, self-reliant. Why o si self-reliant kabalo mo realize sa sarili, no, pinaagi sa paghimog mga butang like sa pagtanom or gardening mga igala. Pero ang interpretation sa mga ginikanan na nakaroon, ipaskwila gid na kung anak pa di mo mag-uuma pero mubuan ninyo tan-aw sa mga mag-uuma mo mga kuana mo wow kabalo nga kung walay mga mag-uuma, walay nagauma diha sa to ang mga kuan, diha sa to mga kabukiran, asa ba ng lugaran na, no, pas mo ta asa masata, no. Hoy te, dili ta Singapore nga dato nga pwede lang mag-import og mga kuan, mga raw materials. Hoy. Di ta maghinilas. Pero bitaw mga ka-agri, no. So, mo na karon mga ka-agri, no, nga ato gi-encourage mga ka-agri nga ato ang kuno, no, we need to have a second thought mga igala, no, nga ato dapat na imo na tong parte sa tuang curriculum mga igala ang kaning basic lang, bisag basic lang nga pagtanom, no, sa tong agrikultura. No, dili kay more on sa kuan lang pa. Tanawa ka ro sa nitabo sa mga nursing, no? Ayun na kailangan gyud mga medical professionals kay after sa kwatong sa COVID, no, kuan, pero ang target maging nga no, nag-nursing mo kay tungod lang man nga gusto mo maka-abroad. Mihin natin mo na to 90s, no? Target US, target Europe. No? For sa agriculture mga igala, no, daghan natang na interview din nga mga kuan, daghan natang mga na-interview din nga mga kuno young farmers, no, kung unsa ba kadako or unsa ka kuan ang ato ang agrikultura mga igala, unsa ka broad na pwede natong pagkakitaan, no. So mo na siya mga igala ang kuan nato, no. So anyways mga igala, isip mo na to intro lang ako to mga igala, no. Karon pa buntaga mga igala, ato ang sayron, no, kining usaw na to pagtanom mga igala, no, nga medyo aesthetic kayo mga igala, aesthetic, no, sumapatang pa mo na karon Gen Z aesthetic, no, usaw to nga may mong aesthetic ang ato ang kuno ato ang pagpananom mga igala, no, di ba nakita na to kay Ma'am Kagapi katong Gawad Saka Eleanor Kagapi, sorry. Ako nabasa diri. Kay Ma'am Eleanor Kagapi mga igala, no. Ang kung giunsa nila to pagkuan nga nindot gid kay siya mga igala, no. So kapila nato lagi balik-balik si Ma'am Eleanor Kagapi dinhi mga igala, no. So daghan kay siya og kanang kuan sa tuan. No? So anyways mga igala din na to lang no atong kuno ang pwede na to atong kuan mga igala na to ang sayron mga igala kung unsa ba ang pinakanindot, no, atong isgutan ni edible landscaping mga igala, pinaagi sa to ang kuan mga igala, pinaagi sa to ang
Agricultural Training Institute mga igalis Davao Region mga igala no. With regards sa aning kan unsa ba ang kan anindot pa no. Unsa ba yung edible landscaping no. Especially sa pagtanom no o kining mga gulay mga. Anyways, mga ito di na nato langanon mga igala na to ng paminaw no ang vegetable specialist sa Agricultural Training Institute Regional Training Center sa Davao Region may gala na si Sir Bendaem Lers Cachuela. Paminaw na to. All about the edible landscaping. Talagang ready na po talaga tayo, no? So, objectives of the discussion is to be able to know the science and art, to be able to discuss the goals of edible landscaping, to be able to identify the components, and to be able to discuss the edible landscaping triangle. So, what is edible landscaping? So, edible landscaping is a science and arts. Combination po tayo ng science and arts. So, science, nag-focus po tayo sa crop production practices and nadagdagan po natin siya ng arts na nag-focus din po sa elements and principle of design. So, what is edible landscaping? So, edible means something that is safe and suitable to eat. And however, dito lang po sa landscaping is the practice of designing, arranging, modifying outdoor spaces to make them functional, attractive, and harmonious with the environment. So, edible plus landscaping is designing and planting outdoor spaces with plants that are both attractive and safe to eat, such as vegetable, fruits, herbs, and edible flowers. It combines beauty, food production, and sustainability in the same landscape po. So, meron po tayong 4 na goals sa ating edible landscaping. Siyempre, number 1 po natin dyan is ang aesthetics. And number 2 is functionality. Number 3, health and wellness. And number 4, the self-sufficiency. So, aesthetics, by the word aesthetics, sa mga, ngayon, usong-uso talaga yan, di ba? Lalo na sa mga coffee shops natin, di ba, Ma'am Blaze? Kung may aesthetics ang isang venue, mas makukuha ng ma-attract natin yung mga customers inside of business. So, dito naman po sa ating backyard gardening, no? Talagang will encourage the people to engage in gardening. So, we need to do the aesthetics, no? Magpagandahin natin ang ating garden. Next po. So, functionality. So, ito po, ano po ba yung kanyang purpose, no? Purpose is to provide unique options, not just for beauty, kundi kagandahan para sa mata, kundi meron tayong food source, community connections, and eco-friendly landscape. So, health and wellness, it provides unique option not just for the beauty for the eyes, it's also for the food secure and eco-friendly waste and management. And dito din po natin na ngayon po medyo na po meticuloso ang mga consumers natin kung ano po yung mga binibili nila sa palengke ngayon, ma'am. So dito kung tayo mismo ang magtatanim, alam natin kung ano po ang nilalagay sa ating mga plants or ating mga ini-intake. So yan po ang isang goal natin sa landscaping. So, self-sufficiency, ito po ang pinaka-importante, no? Lalong-lalo na po kung lalong-lalo mahal ang mga bilihin natin sa ating mga merkado, no? Meron tayong katamtaman lang na income or meron tayong budget for intended na pagkain. Pwede na tayong kuha ng source ng pagkain mismo doon po sa ating bakuran. So, components of edible landscaping. Ito po yung mga nakikita natin doon sa pagla-landscape natin. Ang unang-una po is ang softscapes, the living component of the landscape. Example po, ating mga trees, shrubs, and herbs. And ang next po is ang hardscapes, non-living component of the landscape. Yung mga kagamitan po natin na like plant box, plastic bottles, mga palamuti, dagdag palamuti po sa ating ila-landscape na garden. So, softscapes is defined as the living components which pertains to any type of plants that can be used for design. Lahat po ng may mga buhay or living things na pwede nating i-add on sa ating garden, yan po ang ating mga softscapes such as trees, shrubs, and herbs. So, types of softscapes according to growth habit po. Meron po tayong herbs na pwede natin ilagay din doon sa ating
garden or landscape, no, are plants with soft non-woody stems that is used for flavoring food, no, add flavoring food and medicine or fragrance sa ating mga kakainin. So, meron din tayong mga vines po, yung mga gumagapang na mga gulay po natin. Pwede po natin din ilagay doon sa ating landscape po. So, like palaya, upo, and mga ano pa po na gumagapang na mga gulay po. And a shrub is a woody plant with multiple stems growing from the base, is generally shorter than tree. No? Shrubs commonly used for the hedges, borders, and edible landscaping and may produce fruits, leaves, and flower. Ito po yung mga example po ng ating mga kalamansi at mga siling labuyo na pwede din natin ilagay sila sa mga borders, mga edge ng ating landscape po. And the last one po sa ating growth habits sa soapscapes is ang ating mga puno. Pwede din po dyan ng mga mangga, mga fruit trees natin, mga coconut trees, no? Mga malunggay. Yan, pwede din natin ilagay dyan sa ating edible landscaping. So, types of soapscapes functions. So, first is the ground covers, no? Two, ground covers such as like atong yung mga kamote tops natin. Kung sa Bisaya is tinangkong. Meron dito yung peanut. Two, to prevent the erosion and degradation, providing protection from the sun and wind and rain to an open area in the garden. Dagdag na din po siyang kagandahan sa ating landscape. So, aging plants, ito naman po yung mga tanim na pwede natin ilagay sa ating mga plant box, such as ng mga lettuce na tayo mismo ang mag-ano ng kanilang distansya para yung ano bang shapes na mga plant box is ma-showcase talaga yung kanilang mga forma, no? Next, sir. So, next na ating functions is specimen plants. So, ito naman pong specimen plants, ito na po yung nagdadala ng isang uniqueness sa landscape natin. Siya yung naiiba. So minsan, pwede din tayo maglagay ng mga flowers, no? Para maging attractions yun sa ating landscape, no? Sample dyan sa pictures po, ang bumbil po na meant to draw attention. So, accent plant. So, ito naman po yung dagdag na eye of attractions, no? Or makaakit-akit sa mga mata natin. Dagdag lang. So, to complement the other plants or features in a landscape, adding contrast, color, or texture without being the main focal point. So, kung dagdag lang palamuti sa ating landscape. And meron din tayong natawag nating barrier, screen, and hedge. So, provide security and privacy by forming a wall or screen plants. Yan po yung mga example natin doon, yung ating kamuting kahoy, pwede din yung ating kalamansi, no? At iba pang mga yung gumagapang kasi may trellis tayo, pwede din gamitin as a background or a wall sa ating landscape po. So, hardscape naman po, ito naman po yung mga non-living element of a landscape, such as pathways, lahat po ng mga dagdag na kagandahan, katulad po ng mga patios, wall, fences, decks, and other structures that provide form and function in visual interest or dagdag kagandahan sa ating landscape po. So, ito naman po yung mga samples natin. Walkways, paths, pebbles, and ang mga lights po. So, dito naman po sa ating edible landscaping, meron tayong triangle. Diyan, ito po yung nag-umpisa na titingnan natin is ang design. Ang pangalawa naman po is ang implementation at ang ikatlo is ang maintenance. So, dito naman tayo sa design phase, no? Ito po yung mga kasangkapan or mga ikukonsidera natin sa pagdi-design natin sa ating landscape. Ang form, ang line, ang color, at ang texture po. So, number 1 is ang form. So, titingnan din natin ang form ng ating mga itatanim. Para, kung sa ibang tingin ng ibang mga farmer, pupunta sa backyard garden mo, hindi magulo. No? So, titingnan natin yung forma nila kung sila ba ay maayos tingnan. No? Like, meron tayong upright,
no? Spreading, and mga rounded na mga plants. So, line, ito naman yung kanina doon sa mga edging mga plants natin. Yung mga lalagyan natin or tataniman natin, nasa iyo na po kung ano po ang shape ng mga tataniman nyo. So, color, dito na din po magbabasa ang ating mga mixtures within the other crops. Kung ano man ang mga itatanim mo doon sa inyong landscape, dapat is hindi siya masakit sa mata tingnan. Like, meron tayong variegated calamansi dito na sample, gabi, and lettuce. So, texture, ito naman po is yung mga tanim natin, kung sila ba ay maayos tingnan or magaspang or like magulo tingnan ang ating mga tanim sa ating edible landscaping. So, principles of design, ito naman po yung mga rules natin sa pagde-design. So, meron tayong balance, scale proportion, contrast, emphasis, and harmony. So, balance, nakita naman natin dyan sa pictures, no? Kung dito po tayo sa phase number 1 ng picture, kung ano po ang forma or ano po ang nakalagay dyan, is dapat same din siya sa kabilang face ng ating view. Ito po yung ang formal symmetrical. So, dito naman po sa radial, mas ma-appreciate natin ang view kung tayo ay nasa taas. Kung lahat po ba galing ng lahat po ng mga view ng ating landscape is equal po ba? Ano? Equal ng kanilang spacing, design, yan po ang radial. So, contrast, dito naman po yung titingnan natin yung color, no, yung textures and shapes ng ating mga tanim po doon sa ating landscape as a design. And scale proportion. Ito pa lang po, kung tayo ang viewer sa isang backyard ng ibang gardener, no? Sa paningin pa lang natin, doon pa na natin makikita agad kung ang kanyang space is masikip ba, sa mata pa lang natin, masikip ba, or kung ikaw mismo nakakita, nasasakal ka ba, hindi ka ba makahinga. So, kailangan din natin tingnan na medyo maluwag or komportable ang ating daanan o ang ating mga tanim. So, sa emphasis naman, or accent focalization, like doon sa ating specimen na function. So, sa design, siya talaga yung pinakapapakita mo na entry sa kanyong backyard gardening. Like yung sa bumbil, siya yung nasa taas. So siya agad ang makikita ng mga dumadaan sa iyong garden. So, harmony, a pleasing relationship between all different parts, a design making each object and component a part of the whole. So, harmony sila lahat, no? Walang naiba kung ano, walang na-outcast na tanim. Lahat sila is magkaugnay at magandang tingnan. So, design tips lang. Be careful in using too many colors, textures, and forms. It causes chapsuy effect. As the contrast becomes higher, it tends to give a chaotic effect. And however, no contrast tends to be boring. So, more on green ka lang, napaka-plain. So, kailangan natin lalagyan ng iba-ibang color ang ating landscape. So, sa implementation phase, no? So, meron tayo dyan sa clearing, laying out or layouting, hardscape, constructions, and planting. So, site clearing naman natin, mga pincer, dito tayo kung meron kayo renovation sa garden, kung may isipan nyo man na mag-landscape na kayo sa inyong mga backyard ngayon, yan, mag-umpisa tayo sa site clearing para makita natin, maplanuhan natin ang field layout, kung ano ba ang itsura ng ating gustong marating ng landscape or form ng ating landscape, itsura ng ating landscape. And then, yun, after the clearing, meron na tayong layouting sa between the distance ng ating mga crops at mga forma ng ating mga lalagyan sa ating mga plants sa landscaping. And hardscape construction, yan. Yan yung po yung mga non-living materials natin na gagamitin para pangpadagdag ganda sa ating landscape. Like pebbles, no? Yung sinabi ko sanina, paggawa ng pathways, paglagay ng mga ilaw,
And next is the implementation phase sa planting. Yun, mag-planting na tayo pagkatapos ng pagporma sa mga taniman natin doon sa landscape. So, sa pag-planting, kailangan natin ng soil media preparation, no? So, meron tayong soil solarization and soil steam sterilization. Next po, sir. And sowing of seeds. Kung after na natin ma-prepare yung ating soil media, yan, sowing the seeds sa seedling tray. Next is the hardening of, no? Okay, nursery na mga nagaganap doon para pag ilabas na natin sa real world, sa totoong lalagyan ng ating mga taniman is hindi mabibigla ang ating mga plants. Hardening off. So, planting, land and soil preparation, fertilizer application, transplanting and planting, and watering. So, maintenance phase na po tayo. So, we need to maintain the watering natin. Much better siguro kung meron magdilig tayo sa umaga and magdilig din tayo sa hapon. Pruning and trimming, pest management, nutrient management, harvesting, and other special practices. So, watering yun nga, AM or PM, much better para mas yung ating tanim. So, pruning and trimming, lalong-lalo na po sa mga tanim natin dyan na ang kanilang leaves is na dumadapo na po sa lupa. Kailangan talaga nating i-trimming para maiwasan din po yung magkasakit yung ating tanim. Tsaka din yung pruning and trimming para maiwasan din po yung pagbabahay ng pest and meron tayong hangin sa baba para di masyado basa yung ilalim ng ating mga taniman. So, pest management, biocon agents. Ito po yung parasitoids and predators. Ito po yung ating mga natural enemies. Diba? Sinabi ko doon sa kanina, makaproduce tayo ng healthy and safe na pagkain. So, iniiwasan din natin na gumamit dito ng mga chemicals like the pesticides. So, ito po yung gagamitin natin is ang biocon agents. No? Ito predators, earwigs, stink bug, and ladybugs. Kung makakita kayo ng ganito sa inyong garden, kung kilala nyo sila, huwag nyo na sanang patayin agad. And pest management, pwede rin tayo gumamit ng botanical concoctions, no? OHN, no? Oriental Herbal Nutrients. Diyan na din po yung ating mga ingredients. Yung ginger, garlic, onion, container, brown sugar, tubig, damit, or papel. At ang sukang sa, lubi, kung sa Bisaya. So, pangbugaw po yan. Next, may idadagdag pala ako. Meron din pa tayong botanical concoctions din para sa pest natin. Is yung kakawate. Yung dahon ng kakao po, i-ferment lang po natin sa tubig. Pero i-chop natin, no? Mabuti yung mga dahon. And then, i-ferment natin for 24 hours. And pwede na natin i-dilig sa ating tanim para mampalayo yung mga pest natin. Then next, nutrient management, botanical concoctions natin. Meron tayong IMO, indigenous microorganism, FPJ, fermented plant juice, and FFJ, fermented fruit juice. So, IMO naman, ito po yung ingredients niya, is ang rice, wooden, ceramic container, brown sugar, white cloth or paper, and tubig. Ano yung purpose niya? Para mag-soil conditioner sa lupa and restore plant vitality and faster plant growth. So, sa FPJ naman is fermented plant juice. Ingredients po natin dyan, fruits, shoots of kakawate, banana, kamote, brown sugar, container, at tubig. To maintain, ang purpose nito is to maintain vigor in plants and resistance against pests. So, same din po doon sa ating fermented fruit juice. Yan po sila pwede nating gawing pataba sa lupa. So, yung other special practices natin is setting up nursery. No? Nursery para sa ating tanim and vermicomposting area. Dagdag na lang din po ng kagandahan sa ating landscape. Tsaka, yung pag-arrange din po. Kasi meron tayong mga plant box. No? Tingin mo, ang forma
is hindi mo masyado, ano ba yan, nagugustuhan yung sequence ng plants mo doon, pwede mo i-rearrange. Hindi naman ibig sabihin na maintain kung ano yung naumpisahan mo is yun na yung ipapatuloy mo. Pwede ka rin mag-change din po ng pag-arrange or mga crops or concepts doon sa inyong landscape. So ito po yung example ng edible landscape doon po sa UPLB. So ito po yung harmonize, nandiyan po yung tanim ng lettuce, ma'am, no? Lettuce at iba pang gulay. And meron din siyang hindi edible, parehas ng mga flowers, ng mga bumbil, and then dyan po sa pinaka-outer niya po, di ba? Meron siyang barrier, pero ang gamit niya is shrubs, pero more on wooden or mga wooden plants po. So, because of that, may iwan akong mga salita sa inyo. Credits to the DA for the content dahil sa presentation, sa pagbigay ng presentation sa amin, Thank you po from DA. Because of that, with the government support through programs, trainings and demonstrations, gardens, edible landscaping becomes more than beauty. It becomes a source of food, nutrition and self-reliance for every community. Magandang umaga sa lahat. So mo to mga igala ang lecture ni Sir Benday Cachuela mga igala sa kaningitang ito nga edible landscaping. Hopefully namoy natun-an actually pwede mo balik-balikon balik-balikon na nga live or tan-awon ninyo sa page sa Agricultural Training Institute Davao Region mga igala aron nga mabalik-balik ninyo kung unsa ni. Actually daghan natang mga lecture ani diri mga igala gikan sa DA11. So kani nga tayo mga igala sa kuan na pud ni siya sa ATI mga igala, although parehara na sila under umbrella agency na sila mga igala umbrella agency ang kuan mga igala, umbrella office ang ATI mga igala, pero ang more on ang ATI is naa sa kani ginatawag nato nga kuan na training ilaha may capacity building sa tuang mga mag-uum. So anyways mga igala, una ta mo tapos mga igala sayron sa nato ang lakat sa to panahon pinagi sa tuang DOST Pag-asa. So mga to mga igala ang naglangkob sa itong panag-uban karong adlaw mga igala. Anyways mga igala, sa ngalan sa Tibok Pwersa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao, ako yung Kauban Armando Feniquito alang sa usapa agrikultura hangtod sunod na sa dagang salamat o maayong adlaw kanatong tanan.